May isang babae na nasa edad 22 anyos, ang napakaganda at balingkinita ng katawan. Napapangalanan natin si Ivana. Isang araw, umuwi si Ivana galing sa trabaho. Kasama niya yung nobyo niya si Kadjo para ipakilala niya sa kanyang mga magulang na si Mang Santiago at Aling Adelita. Itay, inay, si Kadjo nga po pala, ang aking nobyo. Baw po kayo. Kinabahan agad si Kadjo. Masama ang tingin sa kanya ni Mang Santiago. Itay, iwanan ko muna si Kadjo sa inyo. Tutulungan ko lang si inay sa kusina. Maghahanda kami ng pagkain. Huwag niyo naman masyadong torturin, sabi ni Ivana sabay alis. Si Kadjo naman di naman pakali. Huwag kang masyadong matakot diyo at di naman ako kumakain ng tao. Ikaw ba may trabaho? Meron po tito. Kung gano'n mahal ba ba ang aking anak? Mahal na mahal ko pang inyong anak tito. Aba, handa mo ba sa pagsilbihan? Sabi ni Mang Santiago. Handang-handa po, kahit anong oras po pagsisilbihan ko ang inyong anak. Pati nga po kayo, pagsisilbihan ko rin po kayo. Aba, kung gano'n tulungan mo nga ako. Habang maliwanag pa kumpunihin natin ang aming bubungan. Punta sila sa likod bahay ngayon. Nagpakitang gilas naman agad itong si Kadjo. Kumuha agad ng hagdanan. Mga akit na siya. Tito, ako na pong magdadala ng mga dala nyo. Sige ga, at mauna ka na umakyat at babalikan ko pa yung mga gamit down. Pag-akyat ni Kadjo, nasilip siya ni Mang Santiago. Aba, napakalaki ng kargada nitong bata na to. Teka nga, pinunta ni Mang Santiago si Ivana ngayon sa kusina. Anak, halika nga dito. Bakit po tay? Ngayon din hiwalayan mo yung lalaki na yan. Tay, bakit naman po? Nasilip ko ang kanyang ari, napakalaki. Nag-aalala ako sa'yo, anak. Ay tay, huwag na po kayo mag-aalala sa mga ganyang bagay. Bakit naman? Matagal na po namin nasubukan ni Kadjo yan. Nasukat na po namin. At shoot na shoot po. At healer, may space pa nga po